Yung tatay ko kasi, at the end of the day, he's my dad. Siyempre may trabaho siya. At sa bahay, tatay ko talaga siya. So nakikita mo talaga yung pinagdadaanan niya. Alam ko naman, pasensya po sa lahat na may nagagawa siyang mali. At naiintindihan ko naman na ganun talaga. Pero, wala, tatay ko siya, mahal ko siya eh. Kaya, kailangan ko na lang, intindihan na ganun siya. Bigyan siya ng advice. Kasi syempre, mga kaibigan niya din yung pinag-uusapan niya. Kaya medyo nakontrolado na din niya. Kaya kahit anong mali gawin ng tatay ko, kailangan ko matutong pagbigyan siya eh. Kasi syempre siya yung mga sa akin. I wouldn't be here without him. Yeah, that's good. So, anong advice ang bigay mo sa kanya? Na-curious ako doon. Bilang anak. Well, honestly, parang magkapatid nga kami. Ganun yung relationship namin. Parang kami mag-best friend. Yung sasabi ko lang sa kanya na, alam mo, minsan kasi sa buhay, kailangan i-keep private. Diba? Like, syempre, artista tayo, we're in the spotlight, but some things need to be in the private. Diba? Like, hindi naman lahat kailangan sabihin sa media na, uy, ganito ako, ganyan ako. Let's just keep it show. That's what I do. Okay. Thank you, Thank you, Rose. Good luck. But anyway, I see, kumusta? This is your very first project. Katulad ng Young Nurses mo, pinasok mo na rin ang showbiz. What made you decide? Ano ang mga nilook forward mo and expectation at the same time? Honestly, medyo long time coming na to. I've been very scared and medyo pressured then because both my parents were showbiz. So, I'm just looking forward to learning kasi from scratch talaga ako. And I'm getting to know my character. I'm focusing on this role specifically first. Getting to know my character, learning from all the workshops, and hopefully translating everything that I've learned into the character. And I hope everybody accepts me. Okay. Anong advice ni Daddy mo sa'yo? Be kind, be humble. Yun lang naman. And then if may tanong ako, he helps me like sa Tagalog ko, naging problem ko yun. So he would tell me, oh, like, mag-acting ka in front of the mirror, yung speech mo, like, ayusin mo. So, ayun. Okay. Thank you and good luck. Thank you. Maraming salamat po. Ngayon naman, batch! Talagang pinagpupursigihan nila. Yun yung napansin ko sa kanila. Tsaka kabado rin sila kasi itong mga Wattpad stories talagang maraming readers na mahal nila yung mga storya dito sa Wattpad. In as much na gusto ko pang magtanong, I'd like to give this opportunity sa iba, but I'd like to congratulate everyone, lalong-lalo ng ating pag seryoso mo sa pag-aaral ng character mo, nag-notes ka pa. Ganun din ba yung atake mo dito? Yeah, actually, syempre mas malalim yung pag-aaral ko dito since, I'm portraying a very delicate character. It's the second time that I've been reading the book. Marami na akong movies na napanood. I gained 15 pounds of muscle for the role. And it's the pressure is real. The pressure is real. Especially, alam naman natin na it's been almost 12 years now since first na-publish yung book 1 ng my husband si Matthew Ross. And I just want to give your all para dun sa mga readers na. And for them, hindi naman to yung first time na nag-lead ang pero makikita na kahit parang medyo may kaba ka this time, parang meron pa rin kaba. Gaano ba ka-special to o kaiba dun sa iba mo pinagpila? First time ko po mag-lead for Wattpad adaptation and sa Vivo 1 po actually. Pero masasabi ko, kahit po medyo may mga nagawa na rin po ako before na nakapag-bida po tayo and kasama po tayo sa main characters. Masasabi ko po talaga na ito yung ina-discussion para sa akin. Parang ang tagal-tagal po akong ni-ready para dito. Ganun po yung pakaramdam na parang
dati tinatanong ko, ano kaya yung para sa akin? Kailan kaya darating yung para sa akin? Parang lahat ng tao, parang yun yung sinasabi, bakit hindi nabibigyan, ganyan. So parang, I think ito po yun. Ito yung kaya siya special. Kasi parang hindi lang ako yung may gusto. Parang ang dami-daming gustong mag-support na maabot ko yun, na malagay ako yun. So I think answered prayer po talaga ang most blessed Macrobox para sa akin. Congratulations! Okay, maraming salamat po. Ngayon, Ako kasi I love my work, I love filmmaking, I love my job. So for me, pag ginagawa ko siya, I feel alive. And for me, I'm here because of my art. So I'm happy na binigyan ako ng ganitong chance ng Viva One, ng Viva. Ang tagal ko rin nawala sa Viva. I think yung last project ko sa kanila, pandemic pa. Tapos, nung nag-message ako kay Boss Val, binigyan ako agad ng chance. So, I'm very, very thankful to have this project. Nakakatulong talaga siya sa akin sa lahat, emotional, mental, and everything. And I'm sure tuloy-tuloy na yun. Sorry. I got emotional. We're glad to see you back and I'm sure tuloy-tuloy na good chance. Thank you. okay, thank you so much. Sangkon. Hi, good evening everyone. Congratulations. Dito po, yan. So kay Joseph sa kay Ren. Tanong ko lang, I don't know kung na-challenge kayo dun sa series na ito. Pero what are the challenges you encounter during this compared dun sa mga ibang mga projects na ginawa ninyo? Sa action scene ba yan? May mga na-aksidente bang during the scene? Parang ganyan. Would you like to share this to us? Well, we haven't really started yet. So far, wala pa talagang challenges. And like what I said earlier, first time ko ma-meet si Red, walang kahirap-hirap katrabaho to. Yeah, and I'm looking forward sa mga challenges na haharapin natin. Okay, Ren, how do you prepare for this comeback series? Ako po yung pinaka-challenge talaga is masyado po kasi malaki yung libro, masyadong malaki yung fan base, ang daming tao sumusuporta sa kanya. Kumbaga, itong libro to, naging parte talaga ng buhay ng mga tao growing up. Kaya hanggang ngayon, mahal na mahal nila yung kwento. So yung challenge ko para sa akin is kung paano ko mapapakita sa kanila si Amy, kung paano ko ipapakilala si Amy, kung paano nilang mamahalin si Amy, na kung paano nila pinahal sa libro. Yun po yung pinaka-challenge. And of course, palagi kong tinatanggap ng buong-buo yung mga challenges na yan. Because as an actor talaga, yung pinaka-goal ko palagi is yung mag-grow at yung matutunan sa lahat ng mga ginagawa ko. And hopefully, makita po ng mga tao yun. Thank you. Yung last na kay Direk. Direk, this is the first time na magkakatrabaho si Ren saka si Joseph. Is there any pressure on your part na ma-work on mo yung chemistry nila during the shoot? Yes, may pressure po talaga. Kasi syempre, pag rom-com po talaga, malaking bagay yung chemistry. Kaya we did workshops po talaga. Inaral namin yung mga atake nila when it comes to acting and yung batuhan nila. Talagang inupuan ko rin po talaga and nag-observe ako. Bigaya kami ng comments kasi gusto namin kung ano yung expect ng mga fans, kung paano nila ito binasa, yun yung mapapanood nila sa Viva One. Kaya abangan din ba direct na mga intimate scene or daring scene dun sa dalawa? Dahil naka-Hanford lagi si Joseph. Medyo may ganon, pero cute pa rin yung dating. Kasi nga yung character dito ni Amy, very, very cute. Pero syempre, may ganon tayong maasahan. Pero hindi naman pa-Viva Max. Okay po, thank you. Congratulations everyone. Good luck. Thank you so much. And next up, from